Hey everyone! Welcome back to my channel. Pag-usapan natin itong bagong news, January of 2025 from CIC or Immigration Canada. This is with regards with the regions or yung mga lugar dito sa Canada na hindi na makapag-process ng lamiyas under ng low wage stream. I'm sure aware na naman kayo, lalo na may mga pending application dito ay nagbabalak na mag-apply as foreign worker dito sa Canada, na kapag yung Canadian employer na prospect nyo ay walang lamiya, lalo na yung application nyo magpo-fall under ng TFWP or Temporary Foreign Workers Program, hindi nila kayo makukuha or ma-hire as a foreign worker. Lalo ngayon sa bagong rules na paulit-ulit na dinidiin nila, bawal na or nagigpit sila sa pagpo-provide ng LMIA needed to hire a foreign worker and para makapag-apply ng work permit. And even yung mga currently andito na sa Canada as temporary foreign worker, kung walang existing na lamiya, may provide yung Canadian employer para dun sa mga may expired na current foreign worker nila na kailangan ng LMIA and then mag-a-apply or magre-renew ng work permit, madi-deny sila. Ito, naglabas na yung Government of Canada ng mga list of areas or tinatawag na CMA, Census Metropolitan Areas, na may unemployment rate na 6% or above. So, i-check natin and try nyong i-double check kung yung mga nakakuha ng mga Canadian employer dito sa Canada, kapag magpo-fall kayo ng TFWP, kailangan nyo ng lamiya, you have to make sure na i-double check nyo ito kasi 6% or above, madi-deny kayo ng pag-apply ng lamiya. Okay, so natin. CMAs, which CMAs are ineligible as of January 2025? As of January 10, the government has identified 15 CMAs with unemployment rates of 6% or higher. Ito, CMA, and then yung corresponding unemployment rate. Babasahin ko na lang. St. John's, Newfoundland and Labrador. Ito sa Atlantic Canada. Ang unemployment rate niya is 6%. So, yung mga mag-a-apply ng lamiya dito and then under ng TFWP, automatic madi-deny ng lamiya. St. John, New Brunswick, 6.1%. Montreal, Quebec, 6.2%. Oshawa, Ontario, 7.5%, ang taas. Toronto, Ontario, 7.9%. I'm not sure if kasama rito yung kabuuan ng GTA or Greater Toronto Area or sa Toronto lang mismo. Pero 7.9%, negative yan. Hamilton, Ontario, 6.3%. St. Catharines, Niagara, Ontario, 6.2%. Kitchener, Cambridge, Waterloo, Ontario, 7.3%. Guelph, Ontario, 6.2%. London, Ontario, 6.4%. Windsor, Ontario, 8.8%. Barrie, Ontario, 6%. Regina, Saskatchewan, 6.1%. Calgary, Alberta, kami dito, grabe, ang taas, so 7.5%. No doubt, kasi ang hirap maghanap ng trabaho, kahit part-time na sa mga retail store and then food service, sobrang hirap. So siguro ngayon kung may backer ka, ganun talaga labanan rito kung may kakilala ka dun sa establishments or company, madali. Pero ngayon sa experience ko din and then sa mga kakilala ko, sobrang ang hirap. Edmonton, Alberta, 6.8%. What other options do you have kung sakaling yung job positions na makukuha nyo or may provide ng employer sa inyo is kabilang dito sa mga current CMAs or metropolitan areas na nabanggit as of January 2025 with the unemployment rate of 6% or above? Well, unang-una, to make sure and para maging effective din yung time and application nyo, together with the employer, i-double check nyo yung job location kung saan kayo mapupunta dito sa Canada. And then, i-compare nyo dito sa current CMAs na nilabas ng Government of Canada
just to save time. Kasi kung mag-a-apply kayo, nakabilang dito sa mga CMAs na to, and pretty sure, yung time and effort, and then even mag-apply kayo ng LAMIA many times in a span of 3 months, kasi quarterly pala may updates, or maaaring mabago, matanggal yung mga lugar na binanggit kanina, bumaba ng 6%, and possible later makapag-apply kayo ng LMIA. But right now, malabo kasi nabanggit na nga. Ayan yung current CMAs with 6% or above na unemployment rate. And then hindi kayo may issue ng LAMIA para dyan. Para dun sa mga low wage stream jobs. Para dun sa mga Canadian employer na willing mag-hire ng mga foreign workers or foreign nationals and madala dito sa Canada under ng Temporary Foreign Workers Program, and base doon sa mga CMAs or Census Metropolitan Areas with unemployment rate or 6% or above, they can do so for as long as tataasan nila yung wages para from low wage stream, mafo-fall sila under ng high wage stream job. So that way, magiging madali and talagang sigurado yung pag-i-issue ng LMIA. Other option, if let's say for example, yung foreign worker or temporary foreign workers nabigyan ng job offer under ng Temporary Foreign Workers Program again, and based doon sa Census Metropolitan Area na may 6% or above na unemployment rate, pwede niyang kausapin yung Canadian employer na nakuha niya and pakiusapan na kung maaari na makapag-antay ng after 3 months. Kasi nga, quarterly yung updates ng mga lugar for unemployment rates, 6% or above. So, naglabas sila as of January 10 of this year, 2025. Ito yung nabanggit ko kanina ng mga lugar, cities, na hindi makakapag-provide ng LAMIA or LMIA. So, ang next update ng CMAs is by April, I think April 4 of 2025. So, by then, para dun sa mga Canadian employer na may prospect na gusto nilang kunin na temporary foreign workers or foreign nationals, but magfo-fall dun sa mga lugar na to na banggit kanina na may restrictions, they can wait until April 4, 2025 to check kung eligible na sila that time. And that's it for today's vlog mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. And thank you for all your support and pag-subscribe dito sa channel.